Ito yung araw na alam kong matagal inantay ni Nanay Isin at ni Nanay Rowena makalipas ang 29 years ang muli nilang pagkikita. Nung ako po ay pinaplanuhan na yan saktan, ako po ay naglayas. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang sa ngayon na dahil sa social media ay nangyayari ang mga ganitong bagay. Magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin. Ayan, alas 5 na yata. Oo nga, alas 5 na. Ayan. Kita nyo ba dyan? 5:38 PM na po mga kababayan. At andito kami sa sentro ng Kapalonga. Kasi nga, dito na namin inabangan sina anak ni Nanay Isin. Andito na yata yung bus. Parang andyan na sa likod. Nakikita ko na yung side mirror. Andyan na yata. Ayan. Ayan. So baka sa simbahan na sila bumaba kasi sabi nila magsisimba daw muna sila. Ihahatid lang natin sila at siguro bukas na lang tayo mag-vlog sa kanila. Hayaan muna natin yung mag-ina na makapagkwentuhan sila. Kaya andito na si Rans, pinatanong ko kung dumaan na yung bus. Siguro sa sa simbahan siguro bumaba, no? Yun na yun, oh. Yun na yun. Yung Diet Express. Tingnan doon natin doon. Ha? Sa simbahan? Sige, tingnan po namin mga kababayan sa sa Kasi tingnan simbahan. natin yung kung biyaheng pa Kawalo kung baka pa Cubao yun ay. Ayun. Wala na, dun dumaan ay kung Cubao yun, dito din yun. Hindi ba? Kasi na-pick up sila hanggang ano ay. Hanggang Pero ano sabi dun? Sabi ko na doon ay wala daw na biyaheng pang umaga dito Kapalonga. Okay, so ibig sabihin yun nga yun. Yun na yun. So, tara punta natin sa may simbahan. Tara punta po natin. Check natin sa may simbahan. For sure andun yun. Nang mga oras na ito ay hindi ko alam kung ano ba itong aking pakiramdam dahil hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ni Nanay Rowena sa kanilang pagkikita. Kasi gusto daw nila magsimba dito. At saka medyo padilim na din naman. Simula umaga pa kami nasa lansangan hanggang ngayon. Nagpapahinga lang kami konti sa bahay tapos labas na naman. Tara, punta natin. Malapit lang naman po yung simbahan dito mga kababayan. Dahil nga sa nangyaring pag-iwan sa kanya ni Nanay Isin, ay may posibilidad na baka magalit din siya. Maliit lang naman tong Kapalonga. Ay, sana bukas yung simbahan para makasimba sila. Kasi minsan alam ko sarado. Hindi sa gilid, siguro. Check natin, baka nandito na. Mahaba din ang biniyahe nila. At may posibilidad din naman na mas mangibabaw ang pagkamis niya sa kanyang ina. Sobrang layo din ang biniyahe. Pwede tayo hinto muna dito sa gilid tapos check natin dyan sa paligid. Check natin dun sa may gilid, baka dun sila Ay, hindi, bukas dito, oh. Ayun, nakita ko na yata yung damit. Parang nakita ko na yung damit. Kasi kulay pink yung damit nung ano. Ewan ko lang kung mali ako. Tara, tingnan natin sa labas. May misa pala. Ano? Malayo pala mga kuway, natatanaw ko na ang sinasabi kong baka sila iyon. Ngunit tila mali nga ako sa aking nakita. Dahil ito nga. Hindi, mali ako. Hindi sila yun. Tawagan ko na lang, siguro may contact naman ako dun sa naghatid sa kanya. Tara. Nag-message na po sa atin yung contact natin na sumama sa anak ni Nanay Isin, kay Nanay Rowena. At nandoon na daw po sila sa terminal ng bus. So mali pala yung pinagbabaan sa kanila. Kasi akala ko dito sa terminal dito kami nagpunta sa kabila ng Raymond. So andun daw pala sa terminal mismo ng bus ng Kapalonga papuntang Daet. So papunta na din naman kami ngayon para hindi sila mag-standby doon ng matagal. Kunin na po natin sila, pick upin na natin sila kaagad. Kasi pagod na din po yung mga yun sa biyahe. At di ko alam kung tutuloy pa sila sa pagsimba ngayong araw o tomorrow na lang. Kasi gagawin niyang padilim na din naman para magkita yung mag-ina, maliwanag pa. At saka nga pala, may mga gamit dun sa bahay, dadalhin na natin yun. Kasi ang pagkakaalam ko may solar na ilaw dun, pwede na nilang magamit yun. Kasi ang pagkakaalam ko, walang ilaw dun sila Nanay Isin. May solar doon para magamit na po nila. Kasi doon ni Nanay Isin gustong patulugin yung anak niya para nga naman makabanding. Kasi kung sa labas, hindi rin masusulit yung nila, yung pagkikita nila. Ito na. Sobrang excited na ako ng mga oras na ito nang makita ko na nakatayo sila sa gilid ng kalsada dahil alam kong matagal inantay ni Nanay Isin ito. Ito na.
Hi po. Hello. Hi nanay. Ani Rowena. Kuya, kumusta biyahe nyo? Sobrang tagal. Sobrang tagal, sobrang layo ano? Almost 15 hours. Oh, sobrang layo talaga. Grabe ang effort ni. Ano ang pangalan ng page nyo? Zaldi Bautista. Ano yun? Letter Z o S? Zay. Zay Zaldi Bautista. Siya po ay nag-vlog din si Kuya doon sa bayan nila. Parang nag-i-start pa lang si Kuya, no? Hindi ako nagkakamali. Pero the best. Ang layo. 15 hours biyahe papunta dito. Nanay Rowena, kamusta ka naman? Okay lang po. Ha? Okay lang. Okay lang. Ano bang plano nyo, sir, ngayon? Anong plano nyo? Didiretso simba ba kayo? Hatid namin kayo muna doon. Kung saan kayo magkaplano? Kasi Kung gusto niyo talaga magsimba, pwedeng bukas tapos diretso labas na sila. Ano, labas na kayo, kain tayo sa labas. Ano, bukas? Bukas nila. Sige, tara, sakay na kayo. Oh, nakalakrans. Sige, sakay po kayo. Pagod Ate Rowena? Pagod po talaga, sir. Iya. Okay lang yan. Pero dito sa bahay ng Kapalongga, first time mo ito. Eh, kami po nagdaan dito, nagsimba lang po kami. Simba lang. Ibig sabihin, nakarating ka na pala dito noon. Isang beses lang yun. Eh, Pero si Kuya Zaldi ngayon lang. almost 12 years. Ay, gano'n. Ibig sabihin, nakarating ka din dito noon. Bata pa kasi kami pumunta kami dito dahil sumisimba. Simba, dahil sa pagsimba, kaya pala. Oo, kasi noon talaga devoted ang mga tao dito sa Mas malapit kasi ang daan sa dagat. Kasi almost 5 hours. Ibig sabihin, dagat yung dinadaanan niyo po dati? Oo. Di Kasi tama pala papasan si Tata Eliodoro. Nasabi niya kapag sakay sa bangka o sa dagat dadaan, doon daw yata sa ano ba yung tulay palabas ng Santa Elena? Tuloy. Yung dinadaan natin na tulay Sa doon. ano, Minasag. Minasag. Ayun doon yata sila bumaba. Hindi ako sure kung doon. Dito ba ang baba niyo sadya noon? Sa Kapalongga na? Kapalonggo. Wow. Kapalonggo mismo. Galing ah. Meron palang gana. Hindi ko alam na meron palang bumabiyahe ng ganung kalayo from ano saan nga po sa inyo? Sa Bordeos. Sa Bordeos hanggang dito sa bahay ng Kapalongga. So, tara kita lang tayo doon kina nanay. Oo nga pala, may YouTube din yata si Kuya Zaldi. Anong pangalan ng YouTube mo? YouTube channel ko po, Sander Bautista The Explorer. The Explorer. Ano yun da? Paano yun da? Para pag sinerch nila. As in da. Hindi siya dilang. Hindi. Okay, THE. I-search mo na suporta natin si Kuya Zaldi kasi kita nyo naman ito yung sinasabing effort na hindi mababayaran ng anumang salapi. Ito yung napakang the best sa lahat ng pagiging isang charity vlogger. Yung effort, yun talaga. Kasi ang salapi kinikita yan, pero yung time na binigay mo ang effort dun sa taong tinutulungan mo, dun palang solid na yun. Kaya maraming salamat ulit kay Kuya Zaldi. Okay, punta na muna tayo doon sa bahay ni Nanay Nunay. Ay, hindi Nanay Nunay na pati. Kakaisip ko kay Nanay Nunay kanina pa. Kay Nanay Isin. Punta na tayo kay Nanay Isin. At kanina pa yung excited. Baka siguro iniisip nung hindi natuloy. Kasi ang pagkakala niya mga 3, ganyan 4. Baka nag-iisip na yun hindi tuloy. Pero daanan muna natin mga gamit nila doon sa bahay para may magamit silang ilaw doon. Okay lang ba sa'yo? Gusto niya kasi doon ka matulog na ay. Okay lang. Pero si Sir Zaldi, hanapan ko dito ng matutulugan ng kahit sa hotel, may hotel naman dito. Ano? Ipa-stay. Saan mo ba gusto? Kahit dyan. O sige. Hanap. Ayaw isinay kahit dyan. Sanay. Sige. Hanapan natin yung maganda. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan ay nagkakwentuhan pa kami ng taong naghatid kay Nanay Rowena. Kami ay nagbibigay ng mga school supply, ng iba pang mga kagamitan sa teacher sa mga bata. Kasi sa Bordeos, isa lang siyang school na mga katutubo ang meron sa buong Pulilio. Pulilio Island. Grabe. Ang dami din po palang katutubo doon. Maraming katutubo. Hindi lang pala doon sa pinupuntahan ni Kuya Pulang maraming katutubo. Ano, ang pagkakaalam ko kasi nasa Davao lang. Davao, tama? Si Kuya Pul, di ba? Davao, kala ko nasa Davao lang yung karamihan ng katutubo. Pero doon pala sa Pulilio Island ay marami din. At ayun nga sila yung nagsiservice para magturo doon sa mga... Kasi wala silang time. Unang-una wala silang time. Kasi alam naman natin mga katubo, puro trabaho yung nasa isip niyan. Wala silang time para pumunta pa sa syudad, para mag-enroll. Siguro kayo pa po ang pumupunta sa kanila. Yun sa ngayon kasi since 2007 nagturo ako sa mga katutubo at noon ay non-formal education pa. May business po kayo. Nagsusumba
magsimula. Good luck sa business nyo. Okay, kunin mo na ni Rans. Lahat ng parcel na nandun sa ibabaw, tingnan mo yung may mark doon, Marcos, sa kay Nanay Isin yun. Lahat ng zero yung payments kay Nanay Isin yun. Okay, kunin mo na ni Rans po yung mga gamit, tapos diretso na tayo doon. Dito na kami sa lugar ni Nanay Isin. Dito, Nay. Sige, dito. Diretso kayo. Sa totoo lang, kanina ko pa nararamdaman ito na kinakabahan ako kasi nga hindi ko alam talaga kung ano magiging reaksyon ni Nanay Rowena sa kanilang pagkikita, kung mayroon bang sumbat o pagmamahal ang mangingibabaw. Grabe yung biniyahe nila, sobrang layo din, 15 hours. Talagang hindi rin biro talaga ang layo. Ako na nagsasabi kasi diba, alam niyo naman, tayo madalas din tayo lumalabas ng Cam Norte. Kahit hindi ka nagda-drive, kahit na passenger ka lang, talagang masakit din yan sa katawan. Pero inaamin ko, nakikita ko din na sobrang excited din si Nanay Rowena dahil alam kong pagod sila ngayong araw sa kanilang biyahe, pero mas minabuti niya ngayon na kami pumunta. Dito nga ay tila hindi nakilala ni Nanay Isin si Nanay Rowena dahil hindi niya ito masyadong napansin. Nay, hindi mo siya kilala? Hindi mo siya kilala? Grabe, umpisa pa lang halos maluha na kami dahil ramdam na ramdam namin ang lungkot sa kanilang dalawa. Makalipas ang 29 taon, dahil sa will ni God ay nangyari ang lahat ng ito. Si Rowena? Oo. Matagal kayong ano dito namin. Alam namin may motivation kayo. Kaya hira. Bayad dati na ba? Mga kanina bago nanay. Ang buhay mo yan. Laro ka nun. Nagtasas ka. Ha? Pamatangkad. Ilang taon ka na ba nanay? 42 po. 42 ka na? Grabe. Tama. Sobrang tagal niyo din nagkita, no? 29 years. 29 pala? Ibig sabihin mas matagal pa pala yung 29 sa 27. Iniwanan ko dun sa Kagwas. 15 anyos na. Iwanan ko yan. Sabi ko, usapan namin mag-ina. Humabol dito. Ay hindi pala niya alam ito. Kaya nakahabol. Kasi sinubukan ka daw niyang hanapin base sa napanood ko kay Kuya Zaldi. Tama ba? Zaldi nga? Tagal ka daw hinanap ni nanay. Kaso hindi ka nga niya makita. Hanapin dapat ang sinandaan mo nini. Yun sinabi ko sa dito ka magdiretso. Dito kayo dumiretso sa akin. Paano mo dito ka magdimot ng... Oo, kasi hindi naman ni Nanay Rowena to alam. Tandaan. Yung buhay mo. Ayusin mo ko yung lupat niya. Grabe. Ang 14, 15 yan, kalaro-laro ko yan, napagbintangan pa kong Mas matagal. Ay, simita. Bakit pati ang buhok mo manipis na? Dati ang haba niyan. Labong-labo. Bininta ko po yun. Binita mo? Ba't mo binenta ate? Mahaba po masyado hanggang po ito ang buhok. Mahaba ang buhok nito ng dalaga pa eh.
Ay, siyempre. Namiss ni Nanay Puyudan yung anak niya, oh. Tao pag edad na. Kala ko hindi darating at gabi. Yung sabi ko na, eh. Ang sama ng burgos, ang habang na. Pag-asa ko hindi madating baka bukas. Tulas. Sabi ko na hindi ako nagkamali sa sinabi ko. Baka isipin na hindi na darating sina Kuya Saldi, sina Nanay Rowena kasi gabi na. Maghapon na nga kami ng biyahe. May pagtulog na nga kami dali ng sardiyan. Sinong kasama mo? Ikaw lang? Yan si Sir, ang nagmalasakit Nanay. Anong gusto mo sabihin naman sa kanya? Good afternoon, sir. Good evening. Gabi na po. Anong gusto mo sabihin sa kanya na nagmalasakit Thank ni you ate po. si Nanay? Welcome po na at yun din po yung isa. Sa mga ginagawa po ni na Marcos ay yun din ang ginagawa ko sa amin. Kahit nagsisimula pero nagtutuloy-tuloy. Grabe, sobrang layo ng biniyahe nila na 15 hours. Dito mo po makikita talaga. Ano na doon kayo sa kalibaro, dagat. Wala kang kasamang anak kahit isa. Wala po mama. Pinaiwan po nung ama. Sabi nga po ng ama baka lang daw po maglaki lalo ang gastos namin po parito. Sa sunod na laang daw. Kasama siya. Ayun po, sana'y kasama dito. Hindi po nagsama at wala pong mag-aalaga doon sa anak kong bunso. Binabitaw na nga po yun ngayon. Ano isin mo? May bagha? May bagat kanina. Napot ang ganto mo. May bagat kasi. Buhay pa bagang biyanan mo? Buhay pa po mama, kahit baltukan. Malakas pa. Malakas pa po sila at nakakasakad pa ng bundok. Nanay Rowena, alam ko pagod ka pero may gusto lang sana ako sa inyo tanong kahit saglit kung mamarapatin mo. Napanood ko kasi sa video niyo dati na totoo ba na yung kwento mo na nung mawala si Nanay Isin nasasaktan ka din ng papa mo? Opo sir. Nung ako po ay nung ako po ay pinaplanuhan na yan saktan, ako po ay naglayas. Ay, ibig sabihin, akala ko, pagkakaintindi ko hanggang sa mawala yung papa mo kasama ka niya. Ibig sabihin, umalis ka pala doon. Buhay pa yung papa mo noon. Buhay pa po, wala pa po ako na yung asawa. Baldak ng gamas ako ay. Akin ko muna yung oh, huwag ka dyan maghubo. May siyot na. Kala ko naghubo ka na dyan, makita ni Rans. Ibig sabihin pala, nakaisip ka maglayas dahil sa pananakit niya sa'yo. Pero napatawad mo naman yung papa mo bago siya mawala. Ay, napatawad ko. Ako naman po nagmarunong magpatawad sa magulang ko kung siya po ay Hihingi ng tawad. tawad sa akin. Diyos nga, nagpapatawad tayo pa kayong tao, di ba? Kaya tama lang yun. At Nanay Rowena, mayroon pa ako sanang gustong itanong sa'yo para makapagpahinga ka na din. Sige po. Iwan mo na namin kayo dito, no? Ikaw ba ay may tampo kay Nanay Isin dahil sa pag-alis niya sa'yo? Pag-iwan niya sa'yo? Wala po, sir. Lagi nga po nakaalis nga po siya sa pananakit ay. Tama. Ibig sabihin, lahat mga kabayan sinabi ni Nanay Isin patungkol sa ginagawa sa kanya noon ng kanyang dating asawa na ay totoo lahat. Kasi si Nanay na nagsabi ngayon, nasa harap natin na nasasaktan talaga si Nanay Isin o kaya siya ang ikaw ba nag-suggest na umalis sila? Kasi hindi mo siguro maatim na yung nakikita mo. Hindi na po. Kaya ganun ang nangyari. Okay. So hindi na namin muna pahabahin tong vlog namin ngayon. Sige po, Sige sir. Saldi, ewan ko kung pwede siya mag-interview din sa inyo kahit paano kasi layo ng biniyahe ni Kuya Saldi. Pagbigyan din natin na ma-interview niya kayo. At ako naman. Ikaw naman mama, mga interviewin yung sir. Bago kami. Kaming dalawa sir? At bukas bago kami umalis, may mission kami sa Daip. Pupunta muna kami dito, ng Sige umaga. po, sir. At gusto daw yata nila magsimba. Sumama na din kayo para pwede kayong kumain sa labas din, Hindi ko makakasama. Sita. Di i-take outan nyo na lang. Pwede naman yun. Balutan natin ng pwede niyang makain din dito, ha? Okay. Kami nga ni walang ilaw. Sakto, may mga dala akong gamit dito, ha? I-shoutout ko mamaya yung nagpadala ng mga parcel na to. Wala lang yung cellphone ko nasa sasakyan. Pero before mag-end tong live vlog na to, i-shoutout ko po. Salamat po ma'am sa mga gamit na to. Ito may mga basta marami tong gamit, iba-ibang klaseng gamit ito sa bahay, ha? May ilaw dito yung solar na magagamit nyo ngayon tamang-tama. Hindi ko maikabit yung pagpagabit niya. Ano po siya? Parang lamp lang siya. Parang lamp.
Lampara, parang lampara pero Ganyan lang. oo, sasabit mo lang. Kapag araw ano mo na lang, labas mo na lang. Ano? Nalagay sa init. Oo, okay? Sige, hayaan ko muna si Kuya Zaldi na kahit paano makausap niya kayo, malaman niya din yung ano niyo, ano? Okay, sige po, maraming salamat sa una-una kay Kuya Zaldi na nagati dito, kay Nanay Rowena na nilaanan din ng oras para makita niya muli yung kanyang nanay. Maraming salamat. Okay, pahayaan muna namin kayo. Kunin ko muna to, ah? Sige. Okay. Nandun naman, nakita nyo na wala lang sound siya ito ng Medico Sure. Andun na yung mga ibang parcel. Tapos ito, buksan din natin. Oh, ito solar radio. Radio. Ay, radyo pala ito. Radio. Ito, hindi ko alam po ano. Buksan din natin. Lagayan ng mga pagkain. Parang cabinet. Na ano. Pwede yung paglagyan ng mga plato, ganyan. Pasok natin sa loob, ha? Ako na lang mapasok. Ikaw na lang? Sige, lagay ko na dito, Gabi na kayo. At matapos nga ito ay dumiretso na rin kami sa hotel na aming ipinabook para makapagpahinga ang taong naghatid kay Nanay Rowena. Bukas na. Dito ka tayo. Ganda. Ngayon lang ako nakakit dito. Wow, ganda pala ng room. Ganda ng room, oh. Pasok ka Saldi sa bahay namin. Sana makapahinga ka ng ayos. Ito lang po yung hotel dito sa amin. Pero maganda pala. Hindi ko in-expect na malaki din na. Makapagpahinga ka kaya ng ayos dito, kuya? Sobra. Sana mapag ano ka ng ayos. Para bukas may lakas ulit. Di ba? Sige. At bago nga pala matapos ang video na ito ay nagpapasalamat ako kay Ma'am Angelica na nagpadala ng mga gamit para kay Nanay Isin at sa kanyang pamilya.